Sa ating paglalakbay sa nakaraan, una nating makikita ang upright jerker, isang uri ng pagbitay gamit ang mabibigat na pabigat at lubid para biglaang iangat ang isang tao sa ere. Ang paraang ito ay pinaniniwalaang mas mabilis at epektibo kaysa sa tradisyonal na pagbitay. Ang layunin ay mabilis na baliin ang lig ng akusado, ngunit hindi ito laging nangyayari ayon sa plano. Kadalasan, ang mga kalkulasyon para sa mga pabigat at taas ay hindi tumpak. Maraming beses na hindi agad namamatay ang biktima, at mas lalo pang nahihirapan dahil sa bigat ng kanilang katawan na nakabitin sa kanilang mga buto at kalamnan. Ang matagal na paghihirap na ito ay isang nakapandidiring tanawin, isang malinaw na halimbawa ng kalupitan ng tao sa kanyang kapwa-tao. Ang upright jerker ay nananatiling isang madilim na paalala ng brutal na mga pamamaraan na ginamit noong nakaraan. Ang paghagis ng isang tao mula sa mataas na lugar, tulad ng bangin, ay isa sa pinakasimpleng paraan para pumatay, at ginagamit na ito simula pa noong unang panahon. Bagamat hindi na ito gaanong ginagamit ngayon, may mga bansa pa rin tulad ng Iran na ginagamit ito bilang parusya. Isipin ang takot na nararamdaman ng isang tao habang nakatitig sa kanilang kamatayan hampapalapit sila sa lupa. Ito ay isang malinaw na paglabag sa karapatan ng isang tao na mabuhay. Sa mga lugar kung saan natural na matatagpuan ang mga elepante tulad ng Timog at Timog Silangang Asya, karaniwan ang paggamit sa kanila bilang instrumento ng kamatayan. Sinasanay ang mga elepante na durugin ang isang tao gamit ang kanilang mga paa na nagdudulot ng matinding sakit at paghihirap. Hindi matatakasan ang bigat at lakas ng isang elepante. Madudurog ang mga buto, madudurog ang laman, at mawawala ang buhay sa isang iglap. Kabanata 4, Ling Chi, kamatayan sa 1,000 hiwa. Kilala rin bilang mabagal na paghiwa, ang Ling Chi ay isang nakapandidiring paraan ng pagpapahirap kung saan ang balat at mga bahagi ng katawan ng isang tao ay dahan-dahang hinihiwa. Ang pagpapahirap na ito ay maaring tumagal ng ilang oras o araw at karaniwang nagtatapos sa pagsaksak sa puso o pagpugot ng ulo. Ipinagbawal na ito mula noong 1905, ngunit ang kalupitan nito ay nananatili sa kasaysayan bilang paalala ng kakayahan ng sangkatauhan para sa kasamaan. Blood Eagle, ang agwila ng kamatayan. Sa mga alamat ng Viking, ang Blood Eagle ay isang brutal na ritual na pagpatay. Pinubuksan ang likod ng biktima para maabot ang mga tadyang na pinipilipit para bumuo ng mga pakpak. Pinubuhusan ng asin ang sugat, at ang mga baga ay hinihila palabas at inilalagay sa mga tadyang na hugis pakpak. Ang kalupitan ng pamamarang ito ay sumasalamin sa paniniwala ng mga Viking sa karangalan at paghihiganti. Kabanata 6, Keel Howling, parusa sa ilalim ng dagat. Ang keel howling ay isang uri ng parusa na ginagamit sa mga mandaragat. Ang biktima ay tinali at kinaladkad sa ilalim ng barko mula sa isang dulo hanggang sa kabila. Marami ang nalunod o namatay mula sa mga sugat na dulot ng mga tahong at bato sa ilalim ng barko. Ang mga nakaligtas ay nagdala ng mga peklat at trauma sa buong buhay nila. Kabanata 7, Pagpapakulo, isang nagbabagang impyerno. Ang biktima ay inilalagay sa isang malaking palayok o kaldero na puno ng kumukulong likido. Karaniwan ay tubig, langis o alkitran. Ang pagpapakulo ay maaring tumagal ng ilang oras bago mamatay ang biktima. Isipin ang sakit na dulot ng kumukulong likido na dahan-dahang natutunaw ang balat at laman. Isang tunay na nakapandidiring paraan ng pagkamatay. Kabanata 8, Pagpapahirap gamit ang daga, ang halik ng daga. Tinatalakay ng kabanatang ito ang isa sa mga pinakakapandidiring at malupit na paraan ng pagpapahirap na ginamit noong panahon ng medieval. Isang gutom at o may sakit na daga ang inilalagay sa isang balde sa tiyan o dibdib ng biktima. Ang daga, na udyok ng gutom at desperasyon, ay lalong magiging balisa. Piniinit ang balde at ang daga sa paghahanap ng matatakasan ay kakagat sa laman at mga panloob na organo ng biktima. Ang nakapandidiring gawain na ito ay idinisenyo upang magdulot ng matinding sakit at takot. Ang sakit na dulot ng kagat ng daga, kasama ang takot at kawalan ng pag-asa, ay hindi mawari para sa isang normal na tao. Ang psikolohikal na pagpapahirap ay kasintindi ng pisikal na sakit.
tunay na pagpapahirap na sumusubok sa katatagan ng isang tao. Ang pamamaraang ito ay isang brutal na pagsubok sa pagtitiis ng tao at sa mga limitasyon ng pagdurusa. Kabanata 9, mga execution van, moderno ngunit brutal. Sa China, ginagamit ang mga mobile execution unit o execution van kumpleto sa kagamitan para sa lethal injection. Sinasabing mas mura at mas makatao ito kaysa sa tradisyonal na mga pasilidad o kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. Ngunit kahit moderno ang pamamaraan, ang pagkitil ng buhay ay nananatiling isang malupit at di makataong gawain. Ang gridiron ay isang metal na rehas na inilalagay sa ibabaw ng apoy o uling para iihaw ng buhay ang mga tao. Ang ilan ay binabadpa sa langis bago ihawin para masigurong luto sila ng maayos. Isipin ang amoy ng nasusunog na laman at ang nakabibinging sigaw ng biktima habang dahan-dahan silang iniihaw ng buhay. Isang tunay na bangungot na naging realidad para sa ilan. Ang akusado ay itinali sa isang kabayo at kinaladkad papunta sa bitayan, kung saan sila binibitay pinupugutan ng ulo o binubuhay pa habang pinuputol-putol ang kanilang katawan. Ang bawat bahagi ng katawan ay itinali sa magkakiwalay na kabayo at pinatakbo sa iba't ibang direksyon, literal na pinaghihiwalay ang isang tao. Ang biktima ay ibinibitin ng patiwarik na may mga lubid na nakatali sa kanilang mga kamay, na nagdudulot ng matinding sakit sa mga kasukasuan. Maari ring magdagdag ng mga pabigat sa katawan ng biktima para tumindi ang sakit. Ang strapado ay ginagamit pa rin bilang isang paraan ng pagpapahirap hanggang ika-21 siglo. Patunay na ang kalupitan ng tao ay hindi natatapos sa paglipas ng panahon. Ang white torture ay isang uri ng sensory deprivation kung saan ang selda, damit at pagkain ng bilanggo ay pawang puti. Ang mga guwardiya ay nakaputi rin, ang mga ilaw ay nakabukas 24 oras sa isang araw, at walang nagsasalita. Ang layunin ay sirain ang isip ng bilanggo sa pamamagitan ng pag-iisa at ang pag-alis ng lahat ng sensory stimulation. Isang uri ng pagpapahirap na hindi nakikita, ngunit malalim na nararamdaman.